Welcome to my vlog. Good morning everyone mga kaibigan. Ayan. Ngayon nagbantay dito sa tindahan ko. Kasi wala talaga pa tinuturuan lagi. Ayan. Tatapon yung cellphone ko. Ayaw ko kasi yung paulit-ulit na tinuturuan. Ako yung sumasakit ang ulo ko. Sabi ko, pagkausap ko na, kailangan gagawin mo yun. Kasi di naman ako nagpapasuyo. Ako naman may isip kung ano yung ginawa, magbabayad ako. Ayan po. Siguro nalilitan kasi kano yung bayad ko sa pagbabantay ng tindahan, 100 kung maghapon siya magbabantay. Alas 9 magsasara o kaya alas 8, gano'n. Bibigyan ko ng 100 isang araw pag nagbabantay. Yun. Kaso lang, high blood na naman ako ngayong umaga dahil sa tawag ako ng tawag, sabi ko, ginigising ko. Kaya ayaw sumagot. Bumaba ngayon, nag-aalmusal na kami. Kasi ako maaga ako nagigising. Ganyan kasi kung gusto mo talaga mabuhay at nangangarap ka sa buhay mo, huwag magbababad sa higaan pag umaga. Importante talaga umaga mga guys. Alam mo kung bakit? Isa pa, makakatulong yan sa lakas ng katawan, exercise. Yan po yung mangyayari. Hindi yung tutulugan natin pag umaga, sasakit ang katawan natin pag tayo. Kasi maraming gagawain pag umaga. Andiyan yung kung may makikita kang lalo na siya, kalat siya ng kalat ng mga gamit. Andiyan yung maglilinis ka kung gusto mo maglinis. Ayoko rin magturo tungkol sa paglilinis dahil karapatan mo na yan dahil ikaw ang gumagamit diyan sa pwesto na yon sa taas. O hindi ipapalinis ko pa yung CR, siya naman ang pumapasok diyan lagi. Pumapasok lang ako diyan na CR pag gabi, doon ako natutulog. Yan lang. Pero yung aking iniisip, sabi ko, ba't kaya ganito ito? Laging tinuturuan. Yung mga sapi ng upuan, lagi nakatabingi, ayos naman ako ng ayos. Yung gusto ko sa kanya ipadama sa kanyang kilos kung magagawa sana niya yon kahit habang buhay kami magsama. Yun. Hindi naman niya nagagawa. Pag hindi mo inuutosan, hindi kikilos. Kita mo, nagbubuhat kami ng paninda ng asawa ko ngayon. Dapat may kusa na siya. Kasi nakatira siya sa akin. O anong bubuhatin tito? Siyempre, kaunti lang naman yun. Ilang piraso lang naman yung bubuhatin. Na po yun. Automatic na po yun sa iyong isipan. Hindi na yan kakailangan iuutos. Kung gusto mo talaga may pangarap ka sa buhay at makatapos sa pag-aaral mo, gawin mo yung kaya mong maitulong sa tinitirahan mo. Yan lang po. Yan, makinig ka dito ha, dahil ayaw ko yung nagsasalita ng harap-harapan sa iyo, dahil di ka rin naman nakikinig. Yan. Tapos, nakatulong ka na. Hindi yung ako ang magbububuhat kasi ako yung may mga karamdaman, may mga sakit ang automatic, alam mo naman yun, iniinda ko sa gabi bago ako matulog. Ang sakit ng braso ko. Pinipilit ko lang sarili ko kasi asawa ko wala din kasama magbuhat. Nandiyan ka sa amin, dapat ayusin mo din, isipin mo din kung ano yung ginagawa namin. Hindi kung may gagawin, uutusan ka, hindi pwede yung ganun, utos ng utos, paulit-ulit na lang. Magkusa ka kung anong gagawin sa bahay, magkusa ka. Yan, kasi nakatira kayo sa akin kumbaga ako yung wala ka naman iniintinding problema sa bahay. Kaya lahat, dadamputin na lang naman ninyo. Ano pa ba? Sabi ko nga ganon. Yun yung masasabi ko ngayon sa'yo. At na may nalalaman ako, na kwento na ang sabi mo nga daw, kaya siya napunta dito sa akin kasi pagbabantayin ko daw ng tindahan, tapos babayaran ko ng 100 tuwing bantay. Taka dito nga siya nag-aral kasi magandang school ang pinapasukan niya ngayon.
Ayun, ipagkumpara mo naman sa ibang talaga, ayun, swerte na nga niya. Yun ang nangyari. Pero hindi ko sinabi na pumunta siya sa akin. Hindi ako ang may gawa nun. Kasi nanggaling na sa akin yan eh. Hindi nga natututo kapag inuutusan. Ayan po. Itong anak ko, si Bino, sabi niya, Mama, babalik si Mary Ann dito. Sabi niya. O sabi ko, bakit? Sabi ko ang ganon, hindi na siya mag-aaral. Sabi ko ang ganon. Dito na lang mag-aaral sa STI, yung pinag-aaralan ng apo ko. Sabi ko, ano ngayon? Saan titira siya? Sabi ko nga ganon. So, ang sabi ng anak ko, dito na lang sa akin para may kasama nga ako. Kasi may karamdaman nga kami. May mga karamdaman kami. Sabi ko, natuto na kaya yon? Sabi ko, natuto na kaya siya dahil parating inuutusan. Sabi niya, iba na kasi yun, Mama. Iba na kasi siya ngayon. Kasi nga, nasa tamang ano na siya pag dadala sa kanyang sarili. Kasi dalagang-dalaga na nga siya. Tapos na siya mag-18. Sabi ko, sige, sabi ko ang gano'n. Sabi ko, ang mga sinagot ko doon sa anak ko, yun yung tama ha, hindi ako nagsisinungaling, tama yung sinasabi ko. Sige, kapag mayroon akong perang sobra, sabi ko nga gano'n, pag magbabantay siya sa tindahan ko, ay aabutan ko siya bilang kanyang pamasahe baon. Siguro naman, yung 100 dahil malapit lang naman yung school, sabi ko nga gano'n, bakano lang palagay mo na 15, yung pamasahe, 30 balikan ang pamasahe niya, o di may natitira pa sa kanya, yung 100 na yon. O pangkain na lang niya yon. Ito nagbabaon din naman siya ng kanin. Sabi ko kasi may mga naka-stack ako sa rep na mga lulutuin. Sabi ko, bahala ka magluto diyan. Sabi ko hanggang ko ano mo, magluto ka ng hotdog. Sabi ko hanggang ganun. Iyon. Para baon mo. Iyon ngayon. Sa kanin naman wala problema kasi lagi ako may bigas. Iyan po. Na high blood na naman ako mga guys ngayong umaga. Sabi ko, wag ka na nga magbantay. Sabi ko nga ganun ngayon. Ako na nga lang magbabantay. Sabi ko nga ganun. Wag niyo akong gambalain doon na. Wag niyo akong disturbohin na. Wag niyo akong pupuntahan. Isipin mo, nakakalibre pa nga yan dito ng mga paninda ko, nakakakuha. Hindi na ako nagsisita ng ganun kasi kailangan niya. Kasi ganyan naman mga babae. Minsan nagkakaroon ng mga pagdating ng buwan-buwan ng atin, mga inaantay sa atin. Alam na ninyo yan, hindi ko nababanggitin. Ayan po. Nahuhuli ko minsan, kumukuha siya ng mga napkin, ganun. Sabi ko, hindi naman nagsabi, tita, pabili ako ng napkin ha. Pero alam ko hindi yun binabayaran. O kaya mga cup noodles, ganun. Nahuhuli ko yun ng ganun. Sasabihin, binayaran daw yun. Hindi ako maniniwala na binayaran. Kasi wala siyang bit-bit na pera. Talagang di nawawala sa kanya pagkakasinungaling. Alakala niya maluloko niya, maano ko yung pagkakasinungaling. Alam ko ang isang tao na nagsisinungaling Di yun. Nandun ngayon, pumasok ako sa bahay at magkakape ako. Kasi dito na ako nag-almusal sa tindahan Nakatunganga na naman, nandun parang nanguhuli ng mga gagamba. Nakatingala sa taas. Sabi ko, anong Merian? Wala ka na naman nagagawa. Sabi ko nga ganon. Yan. Hindi ko alam kasi yung aso, inoobserbahan ko lang siya. Hindi pa man din niya na inaayos ata, hindi pa pinapakain. Hindi ko yun utosan dahil mamaya magsasara ako dito. Ako na maglilinis doon kapag hindi man niya gagawain yun. Kasi pag hindi mo inuutosan yan, hindi yun gagawain. Miriam, pakainin mo ang aso. Miriam, linisin mo nga yan at ang baho. Saka lang gagawin yan mga guys. Bakit ganun? Sabi ko, hindi kagaya sa utak ko. Na hindi na ako inuutusan, kusa na lang ako gumagawa. Dapat ganun. Sabi ko nga ganun. Kaya minsan sinisisi ko itong anak ko. Ba't mo pa kasi yan sa akin pinabalik-balik na nadadagdagan lang ang konsumisyon ko, ang stress ko sa buhay ko. Sabi ko nga ganun. Imbis na sabi ko na nahimik ako, sabi ko nga ganun, nadadagdagan lang. Sana sabi kong ganun, hindi mo na sa akin, dito mo na lang sa'yo pinatira yan. Sabi ko nga ganun. Ayaw ng anak ko. Kasi siyempre may kasama sila dito. Kaya ang ginagawa, nagbabayad na lang po ako magpalinis ng CR, ng bahay ko, kung ano, babayad na lang ako sa kasama dito ni Binos. Linisin mo kasi yun din naman naglalabas sa amin. Hindi ko yun maasahan na magkusa, hindi. Maniwala kayo, alam ng Panginoon. Hindi po ako gumagawa ng kwento, hindi po talaga natututo. Sabi ko, paano na lang kaya to pag nagkapamilya? Ano kaya mangyayari sa buhay niya? Siguro ang bahay niya dugyotin.
Sabi ko nga gano'n. Yung bahay ko nga malinis, madali lang linisin. Hindi niya nagagawa yun, yung mga gano'n, dami niyang kalat. Ako pa nag-aayos yan. Yung upuan doon sa third floor, ako pa nag-aayos niyan. Mga ganun, kasi pag gumamit siya ng bagay, hindi niya inaayos. Makalat talaga. Yan mga guys, good morning everyone, welcome to my vlog. Ito na naman si Nanay Linda at naglalahad ng kanyang pagka-stress ngayon umaga, in-stress ako. Kaya pasensya na po, thank you so much sa lahat, welcome to my vlog. At ingat po ang lahat mga guys. Ingat din po yung mga nagtitinda ng mga anak ko ngayon. Ingat yung asawa ko. Iyan. God bless. Pero napanalangin ko na rin naman sila kanina umaga. Kaya lang nga nangyari. Pagkatapos manalangin, napasukan ako ng init ng ulo. Ayan po. Thank you so much. Bye-bye.